Hello mga ka-immortal, kung ikaw ay mahilig sa mga ganitong video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga video. Mga ka-immortal, tapusin nyo po ang aking video dahil ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang sikreto ng mga sumpa, kung ano mga dapat gawin, kung paano labanan at kung paano to nagiging sumpa. Mga ka-immortal, mayroon po sa atin mga kasamahan na mga nagninegosyo. Madalas sila ay makakasalubong ng mga kakilala o maaring nasa paligid nila ay nakakapagpakawala ng mga sumpa na hindi nila alam. Halimbawa, kung ikaw ay may mga paninda, halimbawa mga gulay, mga prutas, bigas, o ano man ang yung paninda, karne, kapag ang nasa paligid mo ay nagsabi sa iyo napakarami niyan, dapat po kontrahin mo kagad yun. Sabihin mo kagad na kunti lang to, kulang pa nga to. Dahil kapag hindi mo sinabihan sila ng ganon, yung sumpa sa iyo tatalab yan. Yung paninda mo hindi maubos yan dahil sinabihan ka ng napakarami ng paninda mo, sumpa yun. Nasumpa ka niya nang hindi mo alam. At kapag naman sinabihan ka ng ang bigat ng dala mo, sabihin mo kagad na ang gaan-gaan nito, kulang pa nga to eh. Dahil kapag hindi mo yung kinontra, yung sumpa na pinakawalan niya, yung paninda mo magiging matumal yan, napakabigat ibinta niyan, hindi mauubos yan. Kasi maraming tao yung nakakapagsalita ng sumpa sa kapwa niya na hindi niya alam. Katulad halimbawa ng isang mag-asawa, halimbawa yung anak nila ay magbe-birthday, sasabihin nung tatay o kaya nung nanay, malapit na birthday ng anak natin, maghanda tayo ha. Sabihin naman ng asawa niya, hindi, gastos lang yan. Yung sinabi niyang gastos lang yan, sumpa yun, na para sa pagsapit ng kaarawan ng kanilang anak, magigipit talaga yan. Walang-wala talaga yan, pera sila, magigipit yan. Dapat pag sabi niya na gastos lang yan, kontrahin mo na naman na huwag mong isumpa ang anak natin. Masama ang magsumpa sa espiritu. Dahil sinabi ko na espiritu, dahil ang pagkakasala sa espiritu ay magkasala ka sa anak mo. Yun po yan. Sa ibang topic po yan, tatalakayin ko rin po yan. Halimbawa naman magpe-fiesta, yung lalaki gusto maganda sa fiesta pero yung asawa niya sasabihin niya, hindi, gastos lang yan, wag na. Pagdating ng fiesta, automatic yan, yung mag-asawa magigipit yan, mawawalan ng pera yan. Kung hindi man yan mawalan, may magkakasakit yan. Talagang ganon dahil sinumpa na nung isa. Dapat sana pag sabi niya magpipista, sabihin kagad nung partner niya, nung asawa niya, oo sige, maganda tayo. Para sa darating na piyesta, may pira talaga sila at hindi sila gipit. Pero kapag sinabihan siya ng partner niya na wag na, gastos lang yan, sumpa yan, na pagdating ng piyesta, magigipit sila. Ganon kayo mortal lang ang ng sumpa. Nasusumpa niya ng hindi niya alam. Katulad din halimbawa yung anak, sinabihan mo lang yan ng halimbawa anak mo, sabihin mo lang yan ng napakalandi, magiging malandi yan dahil sinumpa mo na siya eh. Kapag sinabihan mo naman yung anak mo ng napakatamad ng bata na ito, magiging tamad yan dahil sinumpa mo ng anak mo. Kapag sinabihan mo naman niya ng walang pakinabang talagang bata na ito, talagang magiging walang pakinabang yan dahil sinumpa mo na siya. Kapag sinabi mo naman na na napakatamad mag-aral, talagang magiging tamad mag-aral yan dahil sinumpa mo na siya. Kaya mga ka-immortal, dapat tayo maging maingat sa ating pananalita, lalo na sa ating mga anak. At ang sumpa po, tunay na sumpa, tatalab yun kapag pabaliktad, binibigkas. Salamat! Ingat tayo lahat. God bless you all.